Hinubad ni Amelia ang kanyang jacket at nagpakita ang sando niyang itim. Katatapos lang niya sa isang digmaan at eto siya ngayon. Nakangisi habang tinatanggal ang earpiece na suot niya. Ganon din ang baril na nasa magkabilang pantalon niya. Sumugod ka na naman nang walang paalam, Amelia. Saad ni Darren. Nagtaas ng kilay ang babae. Relax. Buhay ako, okay? Masyado kayo nag-aalala. Napangiwi si Darren. Nag-aalala lamang ako na baka mapagalitan ka na naman ng iyong ina. Huminto si Amelia at pinagmasdan ng binata na nasa kanyang harapan. Ito ang butler ng kanyang stepfather at mula pagkabata nila, magkasama na silang dalawa. Hilig lang talaga ni Amelia asarin ng binata dahil mas gwapo ito kapag masungit at nata-turn on siya. Baka nga, bigla na lang siya maghubad ng bra at panty kapag ngumiti ito. Hindi niya ako papagalitan, lalo na't alam niya na matigas ang ulo ko. Natatawang sabi ni Amelia. Kahit na Amelia, sa susunod naman magsabi ka na. Hinawakan niya ang dibdib ng binata. Oo na, magsasabi na ako, okay? Malambing niyang saad. Nagtagis ang panga ng binata at tinignan ng daliri ni Amelia na nasa leeg nito bago ito nag-angat ng tingin sa babae. Lumayo si Amelia at agad naglakad na may ngiti sa labi. Sumakay sila sa kotse at agad bumiyahe papunta sa mansyon kung saan may naghihintay sa kanila. Wala ba akong meetings ngayon? Okay ba ang organisasyon? Tanong niya. Yes. Wala pa naman masyadong utos ang mami mo. Ayaw niyang guluhin si Savannah. Dahil sa buhay may asawa na raw. Kaya ikaw na raw muna. Napangisi si Amelia. Hayaan niya na si ate. Total, masaya naman na yun kay Marco. Ako na lang ang gagawa ng gusto ni mommy. Ito ang buhay ni Amelia. Pinanganak siya bilang mafia lady. At nanganak ng 4 dahil naghiwalay sila ng dating nobyo. Ngayon, kailangan niya asikasuhin ang agency at ang organisasyon na kabilang siya. Mama! Sigaw ni Ashton at dali-daling tumakbo sa ina. Nandiyan na po kayo, Mama. Katatapos lang po ng training namin. Nakangiting saad ni Amore. Ngumiti ang babae. Talaga? Nasa sina Alan at Ambrose? Here po, Mama. Kumaway si Alan. Kasama nito ang bunso na si Ambrose. Tapos na ang training? Nasaan ang lolo nyo? Umuwi po kasi may asikasuhin daw po siya. Bumisita rin po si tatay dito, Mama. Sabi niya po, bibisita raw po siya bukas. Napatango ang babae at agad nagtawag ng kasambahay para sa pagkain. Tinignan niya si Darren na naninigarilyo sa labas kaya napangiti siya. Ganyan ang mga tipo niya. Pero dahil butler siya ng stepfather, gusto ni Amelia na mas magtagal ang pagsasama nila. Kahit buong buhay niya, puro pagmumukha ni Darren na makikita niya. Mama, tapos na po ang mission mo? Tanong ni Ambrose. Yes. Kasama ko si Tito Darren mo. Kumusta ang training? Sobrang saya po. Ang dami po naming natutunan. At ang sabi po sa amin ni Tito Roy, pwede na raw po kaming sumali sa combat battle. Nakangising saad ni Ashton. Natigilan siya at tinignan ng mga anak. Gusto niyang magalit sa sarili. Ngunit, ito na ang tadhana ng mga bata. 8 taong gulang pa lang ang mga ito. Sinubukan na ang kakayahan nila. Kagaya ng pagsubok sa kakayahan ng mga anak ni Savannah. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ng mga anak na nakatingin sa kanya. Alam kong pasaway kayo. Pero alam niyo na, mag-aalala ako kung sakali may mangyari. Okay? Kaya dapat makinig kayo sa akin. Ayoko may mangyari sa inyo, Ashton. Hindi ako papayag. Nagpapaintindi ang boses ni Amelia. Ngumiti ang batang lalaki. Huwag ka po mag-alala, Mama. Lagi po namin sinisigurado na ligtas po kami dahil ayaw ka po namin mag-alala. Kasi hindi ko kakayanin. Nakangiting saad ni Amelia. Pagkatapos nilang kumain, lumabas siya at inagaw ang sigarilyo kay Darren.
Napatingin ito sa kanya bago sumandal sa pader at tumitig sa malaking fountain. Bumisita si Tito Gary? Tanong nito. Oo, umuwi raw agad. Ano kayang kailangan nun? Tinapakan ni Amelia ang sigarilyo bago itapon. Baka naman na-miss ka at ang mga bata. Nagkibit-balikat si Amelia. Wala pa bang ginagawang kilos sa mga kalaban? Umiling si Darren at tinignan ng babae. Tahimik sila ngayon. Bagay na nakapagtataka. Aalamin ko pa ang kilos nila. Tinapik niya ang binata. Good job. Ngumiwi si Darren. I'm warning you again, Amelia. Don't do it. Humalik si Amelia sa pisngi ng binata. Yes, sir. Napamura si Darren. Dahil alam nitong talo siya sa babae. Dahil alam nito kung paano mangakit si Amelia at kung paano ito magpaikot ng mga lalaki sa palad nito. Huminga ng malalim ang binata at pinagmasdan si Amelia na sumakay sa motor na tila tinetesting ito. Bagay ba? Tanong ni Amelia. Sakto lang sa'yo. Sagot ni Darren at pinagmasdan ang katawan ng babae bago nito tinignan ang mga mata ni Amelia. Sakto rin ba kung sa'yo ako sasakay? Tanong ni Amelia. Tinagilid niya ang ulo at pinagmasdan ng binata. Napaubo si Darren at agad na paayos ng tayo. Shut up. Singhal nito. Tumawa ang babae at pinagmasdan ng binata. Bakit? Ayaw mo ba? Napanguso pa siya. Malakas siyang natawa nang maglakad dito papasok ng kanilang mansyon. Bumaba si Amelia ng motor at agad na pabuntong hininga. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng mga anak dahil hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa mga ito. Mama? Tawag ni Ashton. Bakit nak? Ngumiti siya at ginulo ang buhok ng anak. Ano pong iniisip mo? Wala naman. Napanguso si Ashton. Huwag na po kayong mag-alala sa kaligtasan namin. Nag-training po kami para dito at naging maayos naman po yung pagtitraining namin dahil sa iyo at kay Lola. Napangiti si Amelia. Hindi naman doon anak. Naisip ko lang na kung anong magiging kapalaran nyo at paano kayo mag-isip kapag nasa kalagitnaan na tayo ng laban. Napangiti si Ashton. Alam ko po na hindi nyo kami pababayaan pero hayaan mo po sana kami mama na protektahan ka rin po. Napatitig si Amelia sa anak at napangiti ng matamis bago niya ito akbayan at sabay na pumasok sa mansyon. Para saan ang event na to, ma'am? Inilibot ni Amelia ang tingin sa mga taong nakasuot ng formal na damit. Hindi niya alam kung anong meron ngunit nakakasiguro siya na isang deal na naman ang nagawa ng ina. Sa tabi niya ay si Darren na siyang date niya sa gabing ito. Gwapo mo ah. Nakangising pang aasar ni Amelia. Kung mang-aasar ka man, wag na yon. Masyado ka namang seryoso. Pay attention, Amelia. Malamig na sabi nito. Tinignan ng babae ang mga anak ngayon na abala sa paglalaro sa kabilang lamesa, kasama ang mga kamag-anak nila. Maya-maya lang dumating ang kanyang ina papunta sa stage at agad nagsimula ang event. Thank you for coming here today. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa mga taong tumulong upang mas maging malakas pa ang ahensya. Nagkaroon ng iba't ibang gamit ang mga agents at nagkaroon din ng malalaking kliyente ang bawat isa. To our sponsors, investors, and doctors, thank you. Cheers! Cheers! Sabay-sabay na sigaw nilang lahat. To more clients to us. Sigaw ng matandang babae. Napangiti si Amelia dahil matagal nang nakatayo ang malaki nilang agency. Matagal-tagal na rin pala magmula nang maging agent sila. Ngunit siya lang umatras at gumawa ng sariling hakbang. Parte pa rin naman siya ng agency. Ngunit madalang lang siyang tawagan kapag kailangan. Sa kanilang magkakapatid, si Savannah mas may kakayahan sa kanilang dalawa. Ngunit siya naman ang laging mainit ang ulo at laging sumusugod. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Amelia. Bigla na lang umalis. Saad ni Darren. Baka naglalaro na sa kung saan. Ngunit sabay-sabay silang natigilan
dahil sa isang malaking pagsabog. Nanlaki ang mga mata ni Amelia at agad na patingin sa itaas kung saan nandoon ang mga bata. Ang mga bata! Tumakbo silang dalawa ni Darren at agad na umakyat sa itaas. Kitang-kita ang usok at kita din ang mga sirang kagamitan sa itaas. Hinanap ng mga mata ni Amelia ang mga anak at natigilan siya nang makita na nakatingin ito sa rooftop na tila may hinuhuli. Ashton, ano nangyari? Tanong ni Amelia. Mama! Ano nangyari dito? Sinabi ko na huwag kayong pasaway, di ba? Pero mama, hindi po kami ang may gawa nun. Saad ni Amore. Sino kung ganun? Tanong ni Darren. Nangunot ang noon ni Amelia at agad pinakuha ang mga anak niya. Hinawakan niya sa kamay si Ashton, ang panganay niyang anak, at mabilis silang bumaba. Nagkagulo ang mga tao at lumabas din ang tauhan nila para tignan ang paligid. Ano nangyari? May nakita po kami dito sa taas. Akala po namin gwardiyo ni Lolo pero hindi po. May nilalagay po siyang bomba sa buong lugar. Umakyat po si Alan. Siya po yung nagtapon ng bomba kaya nagkaroon ng ingay. Ano? Sinaktan ba kayo? Umiling si Ambrose. Binigyan niya lang po kami ng papel. Tsaka po siya umalis at tumaan sa balkonahe. Kinuha niya ang papel at agad binasa ang nakalagay doon. Natigilan siya at unti-unting nalukot ang papel sa palad niya. Nang mabasa ang nilalaman nun. Isa yung babala mula sa kabilang organisasyon na matagal niya nang kinalimutan, na matagal niya nang nilayuan. Ngayon, magbabalik ang mga ito upang sirain ulit siya at upang guluhin ang pamilya niya. Sumama na kayo sa gwardya, susunod ako. Mama, dapat po ba kami mag-alala? Tanong ni Alan. Halapan po ba yan, Ma? Ano po nangyayari? Tanong ni Amore. Ngumiti ang babae. Hindi anak, ako nang bahala dito, okay? Sige na, mag-ingat kayo sa pag-uwi. Nagkatinginan sila ni Darren na seryosong nakatingin sa kanya. Umalis agad si Amelia. Ngunit isang kamay ang humawak sa braso niya. Nang tignan niya yon, nakita niya ang seryoso mukha ni Darren. Bakit? Yung papel. Ano nakalagay doon? Wala yan, Darren. Ang mahalaga, makauwi na ligtas ang mga anak ko. Dating organisasyon ba? Huminga ng malalim ang babae. Dahil kahit anong tago niya sa mga bagay na dapat siya lang may alam, nahuhuli pa rin siya ni Darren. Ngayon, kailangan niyang sabihin dito ang tumatakbo sa isip niya dahil ito lang ang nakakaalam sa lahat. Bumalik ulit ang vendetta. Mahinahon niya ang saad. Ano? Matagal na silang wala, di ba? Ba't sila bumalik? Hindi ko alam. Pero alam ko sisirain nila ang buhay ko. Ngayon pa, na nakita nito ang mga anak ko, sa tingin ko, kailangan ko silang bantayan ng mas mabuti at pagtuunan ng training nila. Saad niya at napailing. Bumuntong hininga si Amelia at agad na napaisip sa lagay niya. Ang vendetta ay matagal niya ng kalaban noon pa man. Ngunit bago yun, naging kanang kamay siya ni Vernon. Hanggang sa malaman niyang ginagamit lang siya nito para sa pera at para magkaroon ng maraming koneksyon. Dahilan para sirain ni Amelia ang buhay ng mga ito gamit ang pera niya. Anong balak mo? Naglakad si Darren kasabay niya. Wala. Siguro, ang maging unbothered queen? Nakangising saad niya. Seryoso ang sitwasyon, Amelia. Pwede ba maging seryoso ka kahit konti lang? Tumawa siya ng mahina. Alam mo, kung babalik sila para sirain ako ulit, matagal na akong sira. Pero kung babalik sila upang saktan ng mga anak ko, doon kami magtutuos. Sumakay si Amelia sa kotse at sumunod sa kanya ang binata. Kusa siyang napangiti at napailing na lang. Sa ganitong sitwasyon, si Darren ang lagi niyang kasama. Dahilan para asar-asarin niya ito at bigyan ng sakit sa ulo. Huwag mo na lang ito sabihin kay Mommy. Pero delikado ang sitwasyon mo. Ikaw ang mafia lady. At maraming mata nakatingin sa'yo. Kaya once na naging maingay ang pangalan mo sa organisasyon, pati ikaw mismo dihado. Ngumisi si Amelia.
Wag lang kami magkikita, Darren. Sila mag-ingat sa akin. Malakas na sinuntok ni Amelia ang lalaking nasa kanyang harapan. Maging ang babae, sinabunutan niya at hinampas ng malakas sa lamesa. Nasa isa silang club at nalaman niya na binabastos ang kanyang 4 na anak habang kasama ang mga tito at tita nitong nag-e-enjoy. Sino pang nambastos sa mga anak ko, ha? Tanong niya. Tama na, miss. Bugbog sarado yung kasama ko. Sila naman ang 10 years old pa lang yung mga yan. Bata pa at ikaw, nasa tamang pag-iisip. Paano mo nagawang sakta ng mga anak ko? Hindi mo ba kilala kung sino yung mga yan? Akmang hahampasin ni Amelia ng bote ang lalaki nang biglang may humawak sa kanyang pulso. Dahilan para iritado niya itong lingunin. Nakita niya si Darren na umiling at seryoso ang muka habang nakatingin sa kanya. Iwan mo ko. Utos ni Amelia. Lasing na ang mga kasama mo. Umuwi na tayo. Masyado na malaki ang babayaran natin sa club na to. I can double it. Sagot ni Amelia. Alam mo, pasaway na ang mga bata. Dumagdag ka pa sa sakit ng ulo ko. Nagtatagis ang panga ni Darren. Natigilan naman si Amelia at napatitig sa binata na kinuha ang bote. Marahan niyang nilapag yun sa lamesa at nilingon siya. Ngayon lang niya narinig na nagreklamo ito ulit. Ngunit hindi niya alam kung bakit natatawa siya. Namewang siya sa harap nito at ngumiti. Ngayon, masakit na ang ulo mo sa akin. Nakakapanibago ah. Tumawa siya ng mahina. Umuwi na tayo. Sumenya si Darren sa mga gwardya na agad kinuha ang mga lalaki at babae na tinamaan ang suntok ni Amelia. Pwede ba? Kapag ganun ang lagay ko, hayaan mo ko. Gusto ko pang bangasan ang pagbumukha nun eh. Singhal niya. Hindi mo ba alam kung anong gulong ginawa mo? Hindi. Pabalang niyang sagot. Sumakay siya sa kotse nito at agad silang bumiyahe, papunta sa mansyon. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe, huminto ang sinasakyan nilang kotse. Napatingin doon si Amelia at agad tumaas ang kilay niya nang makita ang 4 na motor sa harapan nila. Pinatunog niya ang kanyang daliri. Mukhang kailangan ko na exercise. Hindi ka susugod. Banta ni Darren. Bakit hindi? Kilala ko yung mga yan. Tauhan niya ni Vernon. At alam ko sinusundan nila ang mga anak ko. I am the mafia lady. Sabi mo, di ba? Mafia lady ako at hindi mo ako kontrolado. Nagtagis ang panga ni Darren at napalunok. Fine. Huwag kang babalik dito na may sugat. Dahil magagalit na talaga ako, Amelia. Ngumisi siya at agad lumabas ng kotse at tinignan ng isa pang kotse kung saan nakasakay ang mga anak niya. Nilagay niya sa magkabilang bulsa ang kamay at agad tinignan ng mga ito. Vendetta. Ngumisi si Amelia at inisa-isa ang mga ito. Anong kailangan sa akin ng dating organisasyon na nasa hukay na? Hanggang ngayon, mayabang ka pa din. Porque wala ka na sa grupo. Makapal masyado ang pagmumukha mo, Amelia. Nakangising saad ng lalaki. Tumawa naman siya. Huwag na natin to patagalin pa. Anong kailangan sa akin ng vendetta? Huminga ng malalim ang isang babae na may hawak na mahabang baril. Hindi kami nandito para makapag-away. Dahil kung hindi lang utos ni boss, talagang sasaktan ka namin. Nandito kami upang balaan ka. Nagbalik na si Vernon. At sa pagkakataon na ito, hindi ka na namin hahayaan na mabuhay ulit. Tinitigan nito ang mga tao sa harap niya. At sa pagkakataong iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga anak niya. Alam niyang malaking kalaban ng vendetta at malakas din si Vernon. Ngunit hindi niya hahayaan na maisahan siya ng mga ito, lalo na't alam ni Amelia ang kakayahan niya. Kasama sa laban na to ang mga anak mo, pamilya mo, kapatid mo, at ang mga taong malapit sa'yo. Kung paano mo sinira si Vernon, ganun ka rin namin sisirain. Saad ng isang lalaki na may panyo sa kaliwang braso. Natawa si Amelia. Matagal na akong walang koneksyon sa inyo. At nakakatuwa naman yung pagbabanta niyo sa akin. Ngunit ito ang tandaan niyo. Isang kamay lang ang dumapos sa pamilya ko. Hindi niyo na makikita
kung gaano kaganda mabuhay sa mundong to. Ngumisi naman ang isang babae. Tignan lang natin, Mafia Lady. Sisiguraduhin namin na ikaw ang luluhod sa harap ni Vernon. Hindi yun mangyayari. Sumakay siya sa kotse habang malalim ang iniisip. Tsaka niya pinagmasdan ng mga anak na makarating sila sa mansyon. Nahasa na ang kakayahan ng mga ito, kaya malaki ang kumpiyansa niya sa sarili na may pagtatanggol nito ang isa't isa. Niyabangan mo na naman sila, no? Nakangising tanong ni Darren. Konti lang. Sagot ni Amelia. Tumawa ng mahina ang binata. Anong pakiramdam na ikaw naman ang hinahabol nila, Amelia? Dadagdagan mo na naman ang sakit ng ulo ko. Nilingon niya si Darren. Nag-aalala ka? Bakit naman ako mag-aalala? Nakangiwing tanong nito. Nag-aalala ka eh. Gusto mo na ba ako, Darren? Tanong ni Amelia at nilapitan ng binata. Napasinghap si Darren at tinignan ng babae na nasa kanyang harapan. Ngumiti si Darren at hinawakan ang likod ni Amelia na napawi ang ngiti sa labi. What if yes? May pang-uuyam sa tanong nito. Nagbibiro ka, hindi ba? Palipat-lipat ang tingin ni Darren sa mga mata ng babae bago bitawan ito. Siyempre, oo. Ba't naman ako magkakagusto sa'yo? Diyan ka na nga. Napakurap-kurap si Amelia at napatingin sa nag-walkout na binata na nagmamadaling lumabas ng mansyon. Tinatanong ko lang naman. Ang weird, ha? Bulong ni Amelia sa sarili. Siguraduhin na lahat na malalapit sa atin ay may gwardya. Kilala ko si Vernon at hayop ang isang yun. Ngayon, kailangan nating bantayan ng mga bata, lalo na si Papa, na mas pinili ang normal na buhay. Nasa hideout si Amelia kasama si Darren, na nasa tabi niya. Pinag-uusapan nila magiging plano na bantayan ng mga malalapit sa kanya. Tinawagan niya ang kapatid na agad sumang-ayon sa plano niya. Deep down, Amelia is worried sick. Hindi siya sanay na maungusan ng kalaban, kaya naman hanggat maaga pa, gumagawa na siya ng paraan para protektahan ang mahal sa buhay. Bumalik na pala sila. Saad ni Sirin, ang isa sa mga tauhan niya. Oo, at alam natin pareho na kapag nanahimik si Vernon, alam nating pailalim yun kumilos. Dahil nakasama natin siya nun. Hindi pa natin alam kung anong kaya niyang gawin. Dahil matagal siyang nawala. Hindi natin alam kung may nagbago ba o baka siya pa rin si Vernon na duwag. Saad ni Harold. Tumango si Amelia at tinapik ang daliri sa mesa. Ang mahalaga, ang kaligtasan ng bawat isa. Ang hideout na ito ay tahanan natin. Kaya ang tahanan na ito hindi pwedeng masira ng kahit na sino. Naintindihan niyo ba? Yes, lady. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Pagkatapos nila mag-usap-usap, agad silang umalis ni Darren. Pumunta sila sa isang parke kung saan sila madalas mag-usap. Umupo ang binata sa likod ng kotse at si Amelia naman ay nasa tabi nito habang pinaglalaroan ng canned beer. Huminga ng malalim si Amelia at uminom habang nakatingin sa buwan. Salamat, Darren. Para saan? Hindi ka umalis sa tabi ko. Magmula nun hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Ngumiti naman ang binata. Nangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Maging sa panganganak mo nandun ako. Maging sa paano ka niloko nandun ako. Lahat ng kaganapan sa buhay mo nandun ako. Kaya paano kita iiwan? Kung maging ako, ayaw kong gawin yan. Daig mo pa boyfriend ko. Pwede naman, gusto mo ba? Pang-aasar ni Darren. Natawa ng malakas si Amelia at napailing. Pero seryoso. Salamat, kasi nandyan ka. Kung pwede lang na maging boyfriend ka, gagawin ko eh. Tumatanggap ka ba ng single mom? Sabay silang natawa at natahimik ng sandali. Kung alam lang siguro ni Amelia ang nararamdaman ni Darren para sa kanya. Baka isa na ang binata sa pinakamasayang tao sa mundo kapag nasuklian ang pagmamahal nito. Tinitigan ni Darren ang babae na ngayon, nakatingin sa kalayuan. Napabuntong hininga si Darren
dahil alam niya sa sarili niya natanggap niya si Amelia. Natanggap niya buong pagkatao nito, may anak man o wala. Pero kung iisipin mo, mas gusto pa kitang kasama kaysa sa ibang tao. Huh? Tanong ni Darren. Ngumiti si Amelia at pinaglaruan ng canned beer. Sa mga nagdaang taon, pinatunayan mo sa akin na karapat-dapat ka. Pinatunayan mo nakakampi kita. Minsan nga iniisip ko, nagugustuhan na ba kita? Napakurap si Darren at di makapaniwala na napatingin kay Amelia. You played a huge part in my life, Darren. Kung wala ka, hindi maayos ang buhay ko at ng mga anak ko. Kung wala ka, baka nga, hindi ko na alam ang direksyon ng buhay ko. Mahinang sabi ni Amelia. Napalunok si Darren at hindi niya napigilan ng sarili na yakapin si Amelia. Nagulat ito, ngunit hinayaan niyang ikulong siya nito sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman naman ni Amelia ang kapayapaan mula sa yakap na yon at hindi mawala ang ngiti niya sa labi. Bastos man, dahil sisingit ako sa mga sinasabi mo pero, Amelia, malaki rin ang pinagbago ko magmula na makilala ka. Malaki rin ang naging impact ng pagkatao mo sa buhay ko. Pero pwede ba akong humiling? Ano yun? Seryosong tinignan ni Darren si Amelia. Pwede bang mahalin kita? Bumilis ang tibok ng puso ni Amelia at pakiramdam niya, naging mabagal ang lahat para sa kanya. Na ang tanging nakikita niya lang ay ang mukha ni Darren. Naging mabagal din ang kanyang paghinga at naging mabigat ang bawat salitang binitiwan nito sa harap niya. Darren, matagal ko na itong gustong sabihin. Pero, natatakot ako sa posibilidad na baka gawin mong biro ang lahat. Pero ngayon dalawa lang tayo. Baka siguro. Pwede, Darren. Nagkatinginan silang dalawa. Napapikit si Amelia nang sakupin ng binata ang kanyang labi para sa isang malambot na halik. Humigpit ang hawak niya sa canned beer na animoy masisira na. Gumalaw ang labi niya sa paraan na gusto ng labi ni Darren. At ang kamay niya pumulupot sa leeg ng binata. Habol ang kanilang mga hininga, pinagdikit nila ang kanilang noo at sabay nang umiti sa isa't isa. Pero isa lang ang pwede kong gawin sa'yo. Kahit ano, papayag ako. Ang protektahan ka. Yan ang pangako ko. Ngumiti si Amelia at hinaplos ang magkabilang pisngi ni Darren. Sabay sila umuwi sa mansyon na may ngiti sa labi. Agad na umakyat si Amelia sa kanyang kwarto at napahawak sa kanyang malambot na labi. Huminga siya ng malalim at agad lumabas ng banyo para silipin ang mga anak. Lumabas siya ng kwarto at napasinghap nang makita ang stepfather niya na nakasandal sa labas ng pinto. Dad, tawag niya. Nasanay na ang babae na tawagin ito na para bang tunay na ama dahil ito ang madalas niyang kasama. Are you happy being with him? Napakurap si Amelia. Dad. Ngumiti ang matandang lalaki. Kagaya ni Savannah. Nahanap mo rin ang tunay na pagmamahal. Hindi ako tutol, ngunit mas nag-aalala ako. Dad, alam ko ang ginagawa ko. Alam ko. Ngunit babala lamang ito, Amelia. Delikado ang mundo natin. At para sa kagaya ni Darren, iba ang buhay niya sa atin. Ngumiti si Amelia at matalim na tinignan ng stepfather. Magkaiba ang mundo namin, alam ko. Ngunit sisiguraduhin kong balang araw, ang mundo niya magiging mundo ko. Why? Do you want to marry him? So your world would collide? Yes. Buong tapang na sagot ni Amelia at agad nilampasan ng stepfather papunta sa kwarto ng mga anak. Ilang araw ang nakalipas, naging abala si Amelia sa pagbabantay sa kanyang mga anak na maging sa pagpasok ng mga ito sa eskwelahan, bantay sarado siya. At pagdating naman ng Sabado at Linggo, abala ang lahat sa training. Minsan pa kasama niya ang kapatid
at ang mga anak nito sa training. Si Darren nasan? Gabi na. Tanong ni Amelia pagkatapos niyang kumain. Sabi niya po kanina may bibilihin lang siya. Saad ni Ambrose. Nagpaalam po siya sa amin na aalis na daw po siya, hindi niya po sinabi kung saan. Sabi naman ni Alan. Nangunot ang noon niya at agad na patingin sa orasan. Hapon pa siya umalis. Ngayon 8:00 na. Wala pa rin siya? Nasaan na siya? Ngayon lang siya nakaramdam ng pag-aalala. Dahil magmula kanina wala pang paramdam si Darren sa kanya. Tumayo siya at agad naglakad papunta sa itaas para kunin ang jacket. Ngunit habang naglalakad siya, nakatanggap siya ng isang text galing mismo sa numero ni Darren. Ashton! Sigaw ni Amelia. Mama? Sumilip sa hagdan ang batang lalaki. Sabihin mo sa gwardya ay handa ang motor ko. Ngayon na! Nag-iba ang reaksyon ni Ashton bago tumango. Opo, Mama. Mabilis na sinuot ni Amelia ang leather jacket niya. Agad na tumakbo papunta sa ibaba. Kinasa niya ang 2 baril bago niya inipit sa pantalon. Lumabas siya at napangisi nang makita ang una niyang baby, ang motor niya. Sumakay siya doon at agad binuksan ang gate para makalabas siya. Hello, Darren? This is a trap. Bulong ni Darren. Napasigaw ito sa sakit. Don't. Papunta na ako. Wala akong pakialam kung trap ba yan o hindi. Mas binilisan pa ni Amelia ang pagpapatakbo ng motor hanggang sa makarating siya sa isang lumang lupain. Punong-puno ng lumang kotse at motor ang nasa harapan nito na animoy isang bakanting lote na. Nakita niya si Darren na nakaupo sa upuan at nasa magkabilang gilid nito ay 2 babae. Mafia lady. Saad ng isang babae. Humarap naman ang isang lalaki. Mafia lady, I miss you, dear friend. Huwag na tayo makipagplastikan sa isa't isa. Akin na si Darren. Utos niya. Sino ka para utusan ng boss namin? Sigaw naman ng isang lalaki. Ngumiti si Amelia. Kung di mo alam, lagi ko siyang inuutusan. Nasa ilalim ko ang boss mo nun. Manahimik ka. Sigaw ni Vernon at agad tinutukan ng baril si Darren. Kill that ungrateful brat. Umilag si Amelia sa lumipad na kutsilyo. Agad niyang kinuha ang baril sa kanyang pantalon at agad pinaputukan ng humarang sa daan. Tinapik niya ang balikat ng isang lalaki at pinulupot niya ang magkabilang braso sa leeg nito. Kasabay ng pagdagok niya sa ulo nito. Tumalon siya at mabilis na pinaputukan ng isa pang tauhan ni Vernon. Hanggang sa makarating siya sa upuan ni Darren. Kaya mo bang maglakad? Yes. Nahihirapan na saad ng binata. Nakita ni Amelia kung paano magtagis ang panga ni Vernon sa galit. Dahil sa nakikita niya. Dahil alam nilang dalawa kung anong klaseng kakayahan ang meron siya. Vernon, umpisa pa lang to ng pagkikita natin. Ngunit alam mo sa ating dalawa kung sino ang mas nakakalamang at kung anong klase ng pamilya ang meron ako. Ngayon, manahimik ka, Amelia. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Ngumiti si Amelia at hinawakan ang bewang ni Darren. Aminin mo man sa hindi. Ngayon, alam mo kung sino ang talo. Ginagamit mo lang ang mga mahal ko sa buhay. Dahil alam mong sila ang kahinaan ko. Dahil hindi mo ako magawang harapin. Dahil alam mong talo ka. Hindi nakasagot si Vernon. Nasa isip nito tama si Amelia. Isa-isang dumating ang mga tauhan ni Amelia at nasa harap nito ay si Serene. Kaya napalunok si Vernon. Boss, hindi ba natin sila tatapusin? Iritadong tanong ng isang kasama nila. Boss, hahayaan mo ba? Tara na. Umalis na tayo. Saad ni Vernon. Ano? Bakit tayo aatras kung kaya naman natin sila? Tanong ng babae. Boss, kaya natin sila. Kayang-kaya natin. Sabi ko. Tara na. May tamang oras para tapusin si Amelia. Napangisi si Amelia at naglakad kasama si Darren na sugatan.
Naging alerto siya. Ngunit nang may magbanta mula sa kanyang likuran, walang alinlangan niyang hinugot ang baril at mabilis na tinamaan sa noo ang babae. Tinignan niya si Vernon na matalim ang tingin sa kanya. Ngunit agad ding nag-iwas ng tingin bago naglakad papunta sa van. Okay ka lang? Ano masakit sa'yo? Tanong ni Amelia na makasakay sila sa kotse. Ang kanyang motor, si Serene ang gumamit. Okay lang ako. Saan ka ba kasi galing? Paano ka napadpad dito? Alam mo ba kung gaano kadelikado? I'm buying flowers for you. Tinitigan ng mabuti ni Darren ang babae. Napatigil naman si Amelia at napatingin sa bulaklak na nasa labas ng kotse. Agad niyang inutusan ng tao para kunin yun, kahit pasira at madumi na. Amelia, bibili na lang ako ng bago. Natatarantang sabi ni Darren. Wala akong pakialam. Binili mo yan para sa akin kaya kukunin ko. Amelia, nag-alala ako sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Pagpaalam ka naman sa akin kung aalis ka, hindi yung sa ganitong sitwasyon kita dadatnan. Napangiti si Darren at niyakap ang babae. Napailing si Amelia at niyakap ang binata habang nangingilid ang luha sa mga mata. Huwag mo nang uulitin yung Darren. I will kill everyone who hurt you. Saad niya na may halong pagbabanta. Yes, ma'am. Saad naman ito. Umalik ito sa noo niya at niyakap pa siya ng mahigpit. Papa. Ngumiti si Amelia na makita ang kanyang ama na nasa pinto ng kanilang bahay. Agad niya itong niyakap, dahilan para marinig niya ang tawa nito. Humiwalay siya sa ama at pinakatitigan ang mukha nito. Akala ko po hindi na kayo pupunta eh. Namiss ko rin ang mga apo ko. At araw din naman ng Sabado ngayon. Nakangiting sabi ni Roland. Pasok ka po, Papa. Inilahad ni Amelia ang kamay at agad pinapasok ang ama. Hindi alam ng kanyang ama ang buhay na meron siya. At ang tanging alam lang nito marunong siyang humawak ng baril. Ayaw ni Amelia na madamay ang ama niya sa organisasyon at sa agency. Dahil mas gusto niyang makita ang ama na masaya sa buhay nito. Pagkatapos nila maghiwalay ng kanyang ina. Tatay! Sigaw ng mga bata. Ang gwapo ng mga apo ko. Natatawang saad ni Roland at inilahad ang braso nito para sa isang yakap. Hindi na po kayo busy, tatay? Tanong ni Alan. Oo nga po. Nasabi niyo po sa amin na abala po kayo sa manukan niyo tsaka po sa pag-aalaga ng hayop. Sabi ni Amore. Natawa ang matandang lalaki. Namiss ko kayo eh. Kaya naman, ipinagpaliban ko muna ang trabaho ko para naman makasama kayo. Hinayaan ni Amelia ang mga ito na maglaro sa labas at nagpahanda din siya ng pagkain para sa mga ito. Agad siyang napatingin kay Darren na nakabihis dahil may isa silang lugar na pupuntahan. Tinignan niya ang binata na may bahid ng pag-aalala sa muka at napansin din niya ang band-aid sa kaliwang pisngi nito. Ngunit kahit ganon, gwapo pa rin. Gwapo ko ba? Ngumiti na si Darren at kinurot ang pisngi ni Amelia. Medyo lang. Tara na. Tumawa si Darren. Sigurado ka bang papasukin mo ang organisasyon nila? Tumango ang babae. Sinabi sa akin ni Serene na abala ang mga ito kaya sa tingin ko, ito ang tamang oras para ubusin sila. Kapag nahuli tayo? Tanong nito. Hindi yun mangyayari, Darren. Kabisado ko ang buong lugar at alam ko kung paano sila mahuhuli ng isahan lang. Sumakay sila sa magkaibang motor at agad pinuntahan ng taguan ni Vernon. Kung di siya hikilos ng maaga, baka magsisi siya na hindi niya magawa pa ang gustong gawin sa hideout. Ngayon pa, napakiramdam ni Amelia ay may mangyayaring hindi maganda, lalo na't malapit na ang kaarawan ng kanyang stepfather. Nandito na tayo. Saad ni Amelia, tinanggal niya ang helmet at tiningala ang arena. Ang laki ng hideout nila. Namamangha na bulalas ni Darren. Umisi si Amelia at inayos ang mahabang buhok.
Tara na, bago pa bumalik si Vernon. Tahimik silang pumasok sa loob habang suot ang kanilang maskara, na tanging mga mata lang nila ang kita. Una nilang pinasok ang opisina ni Vernon. Nakita nila ang dalawang malaking lalaki na nagbabantay doon. Gamit ang silencer gun ni Amelia, tinamaan niya ang mga ito sa noo at agad nilinis si Darren yon. Pinasok nila ang opisina at mabilis na kinuha ang importanteng dokumento at ilang mga bagay na magagamit nila laban dito. Tara na. Saad ni Darren. Ako nang bahala sa ibaba. Sa second floor ka. Utos ni Amelia. Tumango naman ito. Mag-ingat ka. Mabilis na pinatay ni Amelia ang ilaw, dahilan para maalerto ang mga tao. Binilisan niya ang kilos gamit ang silencer gun at sa kabila ng kanyang kamay, hawak naman ang isang kutsilyo. Rinig na rinig niya ang reklamo ng mga ito habang siya, mabilis na ginigilitan ng iba sa leeg ng mga ito. May nakapasok! Sigaw ng isang lalaki. Hanapin niyo sa dilim! Buksan niyo ang ilaw, bilis! Tawagan niyo si boss! Nang matapos ang trabaho ni Amelia, agad siyang huminga ng malalim at pinanood kung paano dumating si Vernon. Sabay nilang pinanood ni Darren kung paano bumukas ang ilaw at mga bangkay na ang nasa lapag. Pumasok si Vernon habang nanlalaki ang mga mata, kasama ang ilang hukbo na dinala nito sa labas. Ano nangyari dito? Tanong ni Vernon. Boss, pinasok tayo. Ano? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Pinagmasdan ni Vernon ang lahat ng tao at nakita nakahandusay na ito sa sahig. Sino may gawa nito? Tinitigang mabuti ni Amelia si Vernon at kitang-kita niya mula dito ang galit sa mata nito, dahilan para makontento siya. Alam niya na kulang pa ito, ngunit hindi niya hahayaan na basta na lang bumalik ang dating nasa hukay na. Si Amelia. Saad ni Vernon habang nagtatagis ang panga. Boss. Saad ng babae. Amelia, lumabas ka! Lumabas ka at magpakita ka sa akin. Nanginginig nitong pinagmasdan ng buong paligid. Nandito ako, Vernon. Nilagay ni Amelia ang magkabilang braso sa railings ng second floor. Tumingala ang lahat sa kanya. Gulat ang makikita sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya maging si Vernon. Ikaw na demonyo ka? Nagsisimula pa lang ako, Vernon. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Anong karapatan mong pumasok sa teritoryo ko? Talagang hinintay mo na wala ako dito, no? Hindi naman. Sinakto ko lang na huli ka sa listahan ko, Vernon. Nagtagis ang panga nito. At alam mo, magiging kabayaran ng lahat ng to, di ba? Inagapan ko lang ang mga plano mo para sa pamilya ko. Huminga siya ng malalim at tinignan ng lalaki na nanggagaliitis sa galit habang nakatingin sa kanya. Naniniwala talaga siya kapag kinagat ka ng ahas, hindi mo na ulit hahayaan ang sarili mo makagat ulit. Dahil ganun ang ginawa sa kanya ni Vernon. Tinraidor siya nito at binalik niya lang ang ginawa nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, Vernon. Hindi ko rin naman hahayaan na ito lang ang oras para magtuos tayo. Hihintayin kita. Walang yaka, Amelia. Malakas na sigaw ni Vernon. Sunod-sunod silang nagpaputok ng baril sa direksyon ng babae. Tumakbo si Amelia at Darren at agad tumalon sa hindi kataasan na railings. Napatayo mula sa pagkakaupo si Amelia nang makita ang dating nobyo na ngayon ay nasa living room. Napakurap siya nang makita itong nakasuot ng itim na sombrero at itim na jacket at pants. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mga bata? Bakit mo sila gusto makita? Gusto ko lang malaman kung maayos ba ang kalagayan nila at kung ligtas ba sila ngayon. Napalunok si Amelia at napatingin sa gilid nang lumabas si Darren at nagtaas agad to ng kilay at humawak sa bewang niya. Nagulat pa siya nang humalik ito sa labi niya at kaswal na tinignan ng lalaki sa harapan nila. Maayos ang lagay nila. Ngumisi ang lalaki.
Hindi nito pinansin ang binata. Bumalik na si Vernon. Alam ko, di mo na kailangan po magbigay ng impormasyon sa akin. Gusto ko lang makasiguro na ligtas sa mga anak ko. Pumunta si Vernon sa bahay ko at pinagbantaan ako tungkol sa'yo. Sinabi ko, napapatayin ko siya kapag sinaktan niya ang mga bata. At ikaw, dahil prosigido siyang patayin ka. Mahina si Vernon. Hindi niya kakayanin ang puwersa ng organisasyon ko. Kung kailangan kong patayin ang lalaking yon, mas mabuti pang ako na lang ang mag-isa. Natawa naman ang lalaki. Kanang kamay ka niya. At aminin mo man o hindi, nakuha ni Vernon ang lahat ng kakayahan mo dahil ikaw naging mentor niya nung hindi pa maayos ang direksyon ng buhay mo. Alam nating lahat na ang kakayahan na nakuha niya mula sa'yo, pwede niyang gamitin yon laban sa'yo, Amelia. Kusa siyang natigilan dahil totoo ang sinasabi nito. Napalunok siya dahil ngayon lang niya naisip ang bagay na yon. Ngayon lang niya naisip na ang kakayahan na meron siya ay ang kakayahan na binigay niya kay Vernon. Kaya ko siyang tapusin, Richard. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Sa tingin ko, wala nang tamang panahon. Lalo na't alam niya ang kaarawan ng stepfather mo bukas. Ano ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Richard. Susugod sila sa barko, Amelia. Napaawang ang labi niya at di makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Napakurap siya at tinignan si Darren na nakakunot din ang noo. Ano sabi mo? Nadula si Vernon sa mismong harap ko at sinabi niya sa akin ang mismong plano niya. Ngayon, kaya ako pumunta dito para kausapin at sabihin sa'yo na digmaan ang gusto niya sa mismong kaarawan ng stepfather mo. Gusto niya talagang ipaglaban ang kakarampot niyang kaalaman at patunayan na malakas siya, ha? Kaya rin ako pumunta dito para sa mga bata. Pupunta ako bukas. Pagkatapos nila mag-usap, naiwan sila ni Darren sa balkonahe habang nag-iisip ng plano. Tinignan niya ito at halatang may malalim na iniisip. Hinawakan niya ang bewang nito at tinignan to sa mga mata. Kanina ka patahimik. Puna ni Amelia. Nagsiselos ako. Wow, ang vocal mo naman sa nararamdaman mo. Amelia. Inis na tawag nito. Natawa naman ang malakas ng babae at niyakap sa likod si Darren. Hindi na kami magkakabalikan pa ni Richard because we're just talking about the kids. Yun lang. Bukod doon, wala na rin akong balak bumalik sa kanya. Alam mo naman yun, di ba? Naisip ko lang, kapag bumalik siya, baka sa kanya mapunta ang oras mo. Alam kong toxic ang iniisip ko, pero hindi lang mawala sa utak ko. Napangiti siya at hinarap ang binata sa kanya. Darren, ikaw ang pinili ko. Ikaw ang nasa tabi ko at ikaw ang nandyan para sa akin. How can I replace you? Hinalikan siya ni Darren sa labi at nagkatitigan sila. Makalipas sa ilang sandali. Umalik pa ng ilang beses ang binata sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Bukas, digmaan ang gusto ni Vernon. Gusto kong sa tabi lang kita. Hindi ka kikilos hanggat di ko sinasabi. I want you safe, Darren. Nag-aalalang saad ni Amelia. Kaya ko ang sarili ko, Amelia. You trained me. Konti lang ang kakayahan na meron ako na tiyak ko magagamit ko bukas. Ikaw ang dapat mag-ingat. Tatapusin ko ang laban na to, Darren. Ayoko na mag-isip sa mga susunod na taon kung ligtas ba o hindi ang pamilya ko. Kagaya ni Ate Savannah, gusto ko mabuhay sa isang normal at masayang lugar kasama ang mga bata at ikaw. Napangiti si Darren dahil doon. Kung ganun, hihintayin ko ang pagkakataon na yon. Pagkatapos nito, I want you alone. Nagkatinginan silang dalawa, napatingin sa dulo ng hallway nang makita ang mga bata. Napangiti si Amelia at niyakap ang apat niyang anak na yumakap din sa kanya, dahilan para mapaisip siya tungkol sa kaligtasan ng mga ito. Nasabi po sa amin ni Papa ang mangyayari bukas. Saad ni Ashton. Tumango si Amelia
at hinaplos ang buhok ng mga ito. Kulang na lang, maabutan na ng tangkad ng mga ito ang tangkad niya. Papayagan niyo po ba kami na sumali sa laban na ito, Mama? Tanong ni Ambrose. Gusto po namin tulungan ka eh. Saad ni Amore. Huminga ng malalim si Amelia. Papayag na ako pero sa isang kondisyon. Ano po? Sa tabi ko lang kayo at uuwi tayo na magkakasama pagkatapos nun. Happy birthday, Dad! Puno ng tao ang malaking barko at puno rin ng mga tauhan nila ang kabuuan niyon, taas at ibaba. Tinignan ni Amelia ang mga tao at nakita ang lahat ng ito nakasuot ng itim at ang iba nakasuot ng pula. Mas pinili ng babae ang magsuot ng isang simpleng dress habang ang baril niya nakasuksok sa isang gun holder na nakapaikot sa hita niya. Ate Savannah, tawag ni Amelia. Yes, sagot ng babae at tinignan ng kapatid. They're here. Makahulugan na sabi niya. Alam ko, nakahanda rin kami kung sakali man na nasa labas silang lahat. Sinadya ako ng barko na malapit lang sa daungan para makaalis agad sila, Daddy, kung sakali mang may mangyari. Napangiti si Amelia at tinignan ng nakatatandang kapatid. Maaasahan talaga kita. I owe you my life. Binabalik ko lang ang ginawa mo para sa amin. Tinapik ni Savannah ang likod ng kapatid. Ang hindi alam ng mga kalaban nila, secured ng tauhan ng buong lugar. May mga nagpapanggap na waiter at waitresses at may nagpapanggap na kaswal na bisita. Dahil ang gabing ito, isang digmaan. Huminga ng malalim si Amelia at napatingin sa mga anak na katabi ni Darren. Happy birthday, stepfather. Ngumiti ang matandang lalaki. Nakakatuwa. Naumatan ka sa araw na ito. Ang buong akala ko hindi na. I don't hate you. Binago mo ang buhay ko. At ikaw din ang dahilan kung bakit ko natatamasa ang yaman na meron ako. You accepted me. Thanks to your mom. Anak pa rin kita. Napangiti si Amelia at tinapik ang likod ng stepfather. Thank you for that. Nagkasiyahan ang lahat. Naglabas ng maraming inumin. Dahilan para magtawanan silang lahat at mag-enjoy. Nakaabang ang mga mata ni Amelia sa kahit saang sulok dahil alam niyang maya-maya lang nandito na ang mga ito. Ilang minuto ang nakalipas hindi nagkamali ang babae dahil nakita niya ang ilang bangka papunta sa kanila. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang lalaking nakapasok para magpaputok ng baril. Ang mga bata, saad ni Amelia. Inugot niya ang baril at nagpaputok. Tapusin niyo silang lahat. Sigaw ni Vernon, nakasasampa lang ng barko. Dala ang mahabang baril. Savannah, ang superior! Sigaw niya. Dad, birthday mo ngayon pero kailangan na nating umalis. Tara na. Inarangan ng lamesa ni Amelia ang kanyang direksyon at mabilis nagpaputok ng baril. Nagkagulo ang lahat. Maging sa ibaba, nagkalat ang mga tao nila. Habang pinagmamasdan ni Amelia ang mga tao, ngayon lang niya napagtanto na ito ang uri ng digmaan na gusto ni Vernon. Darren, ang mga bata. Tanong ni Savannah. Nasa posisyon sila ngayon. Kasama nila mga snipers. Tapusin na natin to. Saad ni Amelia at nagtama ang paningin nila ni Vernon na nakangisi. Papatayin ko si Vernon. Mag-ingat ka. Magkita tayo sa speedboat. Nagharap sila ni Vernon kagaya na inaasahan. Bawat suntok na lumalabas sa bawat isa may dalang galit at bigat. Sa tuwing mababangasan si Amelia, doble ang balik niya kay Vernon. Nawala ng balanse si Amelia sa biglaang paghampas sa kanyang likod at nang tignan niya, nagtagis ang kanyang panga dahil babae ang may gawa nun. Anong pakiramdam, Amelia? Nang digmaan na pilit mo iniiwasan nangyayari na. Tumawa si Vernon at pinunasan ng dugo sa labi. Matagal na ako nasa digmaan. Saad niya. Matagal-tagal. Bago ko naranasan itong muli. Kaya naman tapusin na natin to. Kada suntok, may bigat. Kada hampas, may galit.
Kada sipa, nagdadala ng kakaibang pakiramdam. Mas lalong naging maingay ang digmaan sa sunod-sunod na pagsabog na maging kapatid niya nakisali na rin. Hinawakan niya si Vernon at mabilis na sinakal ang leeg nito gamit ang braso niya. Dumating sina Darren at Richard at sabay-sabay nilang pinagtulungan ng lalaki. Amelia! Sigaw ni Vernon. Nagharap silang apat, pinakatitigan ng bawat isa. Tinignan ni Amelia ang mga snipers na tumutulong sa kanila. Tinignan niya rin ang kapatid na may bangas na sa pisngi at ang asawa nito na tinutulungan siya. Tinignan ni Amelia ang kanyang ina na nakikisali sa digmaan at ang stepfather niya na kalmadong lumalaban. Ano? Naisip mo na ba na matatalo ka na? Tanong ni Vernon. Hindi. Huwag mo nang ipagkaila, Amelia. Mas marami kami kesa sa inyo. Doon ka nagkakamali. Mula sa hotel, naglabasan ng mga agents at ibang tauhan ni Amelia. Mula sa itaas, bumaba ang 2 helicopter na puno ng kababaihan na sakay, habang hawak ang mga baril. Mula sa speedboat, lumabas ang mga tauhan ng kapatid niya na ngayon may hawak na pana at palaso. Sa gitna ng mga yon ay ang mga anak nito na may hawak ng baril. Marumi ka talaga maglaro. Hindi ako maduming maglaro, Vernon. Binabalik ko lang sa hukay ang matagal ng patay. They were all trapped. Ang tanging nagawa ni Vernon umatras at matakot sa batalyon na dala ni Amelia. At ang tanging nasa isip nito, umatras at bumawi ngunit huli na. Isang bala ng baril ang pinakawala ni Amelia na tumama sa braso nito. Naglakad pa siya hanggang sa makarating sa harap nito. Hindi makakilos si Vernon dahil ang lahat ng gusto ng baril nakatutok sa kanila. Ngayon, anong pinagkaiba nating dalawa? Walang hiya ka. Mariing bulong ni Vernon. Habang buhay, nasa ibaba ka. Habang ako, laging nasa itaas mo. Paalam, Vernon. Isang nakakabinging putok ang narinig ng lahat kasabay nun. Ang pagbagsak ni Vernon sa buhanginan habang dilat ang mga mata. Is this a happy ending? Napangiti si Amelia habang nakatitig sa mga bulaklak na nasa kanyang harapan. Sa tabi niya ay si Darren na nakaakbay sa kanya. Habang sabay nilang pinapanood ang mga bulaklak na sumasayaw habang humahangin ng malakas. Napangiti si Amelia at tinignan ng lalaking gusto niyang makasama habang buhay. I'm so proud of you. Talaga? Nagdesisyon ka para dito. Kaya naman humahanga ako sa ginawa mo. Pero mas masaya akong kasama ka sa desisyon na to. Tinitigan ni Amelia ang binata na nakatitig sa kanya. Ilang buwan na ang nakalipas pagkatapos na nangyari. Naging payapa ang buhay ni Amelia kasama si Darren. Ilang buwan niya ring pinag-isipan ng mabigat na desisyong ginawa niya upang magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Ngayon, nasa malayo na siyang lugar kasama ang mga bata at ang mahal niya, si Darren. Alam mo, nung naisip kong buwagin ang organisasyon, mas naisip ko na may pamilya naghihintay sa kanilang lahat. Napagtanto ko na binubuhay nila ang sarili nila sa paraang gusto nila. At hindi ako pumayag na mauwi sa walang sakripisyo nilang lahat. I gave them the life they want. Hinayaan ko sila mabuhay ng walang iniisip. Galing ko, no? Natawa si Amelia. Sigurado ako nagpapasalamat sila dahil sa ginawa mo. Alam nating lahat na sa kabila ng masamang nangyari noon, alam ko na babalik sila kung kailangan mo ng tulong. Naging kaibigan ko sila sa mga nakalipas na taon. Naging masaya ako kasama sila at naging tahanan ko ang organisasyon. Ngayon, gusto kong bumawi sa kanila sa pagkakataon na to at sa resulta ng ginawa ko. Alam ko sa sarili ko na ginawa ko ang tama at makapagpapasaya sa kanilang lahat. Ilang buwan na ang nakalipas at eto silang dalawa ni Darren na masaya nagsasama sa isang simpleng bahay kasama ang mga bata.
Mas lalong nakilala ni Amelia ang sarili dahil nagkaroon siya ng oras para pahalagahan ng mga bagay na hindi niya nagawa noon. At mas lalo siyang naging masaya dahil natupad ang pangarap niya ang magkaroon ng sariling coffee shop. Mama! Nakangiting bati ni Ashton. Nakauwi na pala kayo, kamusta ang eskwelahan? Ang babait po ng mga tao doon, Mama. Ang saya po nilang kasama kasi po, nagkaroon po kami ng kaibigan agad. Saad ni Amore. Marami po kami nakilala na mas matanda sa amin. He taught me so many lessons. Nakangiting sabi ni Ambrose. Mabuti naman at nag-enjoy kayo sa bagong eskwelahan ninyo. Magmula nang lumayo sila, mas lalong na-appreciate ni Amelia ang pagiging mabuting ama ni Darren sa mga anak niya. Napatunayan niya na ang lalaki na kasama niya ngayon ay ang makapagbibigay sa kanya ng wagas na kaligayahan. Pinagluto niya ang mga bata ng paborito nitong pagkain habang si Darren naman abala sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Mama, kailan natin bibisitahin sina lolo't lola? Tanong ni Alan. Kailan niyo ba gusto? Tanong niya. Kapag po bakasyon na? Nakangusong tanong ni Ambrose. Magsabi lang kayo kung kailan niyo gusto, okay? Sabay-sabay silang kumain. At nang matapos hinayaan niya ang mga anak na maglaro sa labas. Napangiti si Amelia at mas lalong lumawak ang ngiti niya nang makita ang isang kotse at lumabas doon si Darren. Tumakbo siya at mabilis niyakap ito. Na ngayon ay natatawa naman sa kanya habang may dalang bulaklak. Hi, my love. Ang aga mo umuwi, bakit? Maaga natapos ang trabaho ko, kaya naman umuwi ako agad. Flowers. Nagabala ka pa? Magmula na magsama silang dalawa, mas lalong nakita ni Darren ang magagandang ngiti ni Amelia. Mas lalo niya nakita ang kagandahan ng loob nito. Ngayong dalawa lang sila magkasama sa isang lugar. Ngayon, mas lalo niyang minahal ito. Dahil mas nakita niya ang iba't ibang personalidad nito na mas gugustuhin niyang pakasalan agad si Amelia sa lalong madaling panahon. Teka, huminto sa paglalakad si Amelia nang mapansin sa gitna ng mga bulaklak ang isang bagay. What? Inosenteng tanong ng lalaki. Dahan-dahang kinuha ni Amelia ang pulang kahon. Ano to? Buksan mo. Nilapag ni Amelia ang bulaklak sa sofa. Agad binuksan ang pulang kahon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang singsing. Dahilan para mapaawang din ang labi niya at mapatingin kay Darren. Nangilid ang luha sa mga mata ni Amelia at napagtanto na hindi lang ito basta singsing lang. Darren. Let's get married, Amelia. Sure ka ba? Sigurado akong pakakasalan kita, Amelia. Sigurado ako na ikaw ang magiging asawa ko. Pumasok ang mga bata. At nasaksihan ang umiiyak na ina. Kaya napatakip sa bibig si Amore at Ambrose nang lumuhod si Darren. Will you marry me, Amelia? Yes. Yes, Darren, I will. Mas lalong lumaki ang ngisi sa labi ng lalaki at agad itong tumayo para isuot ang singsing sa daliri niya. Naghiyawan ang mga bata. Kaya, napatawa sila ng malakas habang magkayakap sa isa't isa. I love you, Amelia. I love you too. Nagyakapan silang lahat, kasama ang mga bata. Hindi makapaniwala si Amelia, ngunit ito ang araw na hindi niya makakalimutan. Ang huling araw ng pagiging single mom niya. Happy New Year! Sabay-sabay na sigaw ng lahat at nag-ingay ng turotot sa buong mansyon. Dahilan? Para mas lalong umingay ang buong living room. Nagtawanan silang lahat at agad niyakap ang isa't isa at batiin ang mga mahal sa buhay. Hinalikan ni Amelia ang asawa na nakaalalay sa kanya. 4 na buwan na siyang buntis sa pang-6 niyang anak. Nagkaroon siya ng 2 anak kay Darren at ang 4 niyang anak ay nagbibinata na. At may kanya-kanya na ring buhay at pangarap na tinutupad. Happy New Year, baby. Bati ni Darren. Ngumiti ang babae.
Happy New Year, Daddy. Binati rin ni Amelia ang mga magulang, lalo na ang kapatid niya, na bagong panganak pa lang at ilang buwan pa lang nandito sa Pilipinas. Napangiti ang babae at hinaplos ang kanyang tiyan. At naisip na ito ang pang-ilang beses niya sa mansyon at bagong taon pa. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula nang maisip niya ang isang malaking desisyon. At ilang taon na rin magmula nang magbagong buhay siya. Pakainin niyo na ang buntis, baka mang-away na naman yan. Natatawang sabi ni Savannah. Inaasar mo na naman ako porket ilang buwan na yung anak mo. Okay lang, at least hindi na ako mahihirapan sa panganganak. Nagtawa na ng lahat sa bangayan ng magkapatid. Napairap na lang si Amelia at napatingin sa kanyang 5 anak na nasa hapagkainan, kumakain at inaalalayan ang babae nilang kapatid. Baby Daniela, dahan-dahan lang sa pagmuya. Paalala ni Ashton. Ang sarap po kasi. Maliit ang boses ni Daniela habang hawak ang mansanas. Basta, dahan-dahan lang. Lagot na naman tayo kay mama nito Pinunasan ni Alan ang uso ng kapatid. Napangiti naman si Amelia at napailing na lang. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nagbabago ang mga anak niya. Mas lalong naging maalaga ang mga ito sa kapatid nilang babae. Ilang taon na rin ang nakalipas nang ikasal sila ni Darren. Naging mas masaya ang buhay niya, naging mas magaan, dahil nagkaroon siya ng katuwang sa pag-aalaga sa mga anak. Ang nangyari sa nakaraan, hindi niya naisip magmula nang bitawan niya ang organisasyon. Kumusta? Tanong ng ina ni Amelia. Ang 2 kong anak ay malaki na. Mom, parang baby pa rin kami sa paningin mo. Reklamo ni Savannah. Natawa ang matandang babae. Natutuwa lang ako. Dahil natagpuan niyo ng lalaking mas mahal kayo. Nakakatuwa lang na ang mga batang tinuruan ko noon may mga anak at asawa na ngayon. Ang daming taon ang lumipas. At ngayon, ikaw pa rin ang pinaka-sweet na mommy. Sa ilang taon nang nakalipas mas lalong, natutunan ni Amelia na mahalin niya ang kanyang sarili. At mas lalo niyang natutunan na paglaanan ng oras ang kanyang pamilya. Mula nang manganak siya, bumalik sa puso niya ang sigla at pakiramdam niya. First time niya ulit na manganak at mag-alaga ng sanggol. Ngayon, sa tuwing nakikita niya ang ina, napagtanto niya na nawalan siya ng oras para makabonding ito. Sana patuloy pa rin kayong bumisita dito Kami na lang naiwan dito at ang mga kasambahay. Ang mga anak niyo opisyal na kasapi ng agency na. Saad ng matandang babae. Ma'am, salamat. Dahil hinasa niyo kami pati anak namin ni ate. Salamat kasi nandyan kayo para sa amin. Tsaka, hindi mo hinayaan na masugatan ng mga bata kahit madalas silang pasaway lahat. Saad ni Savannah at napailing. Mas magaling pa sa inyong 2 mga bata. Parang ako pa ang kailangan mag-adjust para sa kanila. Natawa si Amelia at Savannah sa narinig mula sa ina. You should rest. Saad ni Darren. Okay lang ako. Mas gusto kong panoorin ng mga bata. Nakangiting saad ni Amelia sa asawa. Sigurado ka? Tumango siya. Ang laki na nilang 4. Hindi pa rin mag-sink in sa utak ko na mahusay na sila kesa sa akin. Mas may kaalaman na sila kesa sa akin. At mas lalo ako nag-aalala. Pero mas pinili ko magtiwala. Sinabi na nila na kaya nila ang sarili nila. Isa pa, hindi ko sila hinahayaan na umalis. 4 lang sila. Mahal ko ang mga batang yan. Kaya naman hindi rin ako papayag na may mangyaring masama sa kanila. Thank you, Darren, for being a good husband and father. Magmula na ikasal silang 2, wala nang ibang ginawa si Darren kundi alagaan siya, unahin siya, at pagsilbihan siya. Na para bang matagal na nitong gustong gawin ang bagay na yun. Mahal na mahal ko kayong 6. Soon, they will live their lives separately. Wala na tayong magagawa doon, kundi hayaan silang lumipad sa buhay na gusto nila. Naintindihan ko.
Masaya lang ako na ikaw ang naging ama nila, na ikaw ang naging asawa at ama ng mga anak ko. Napangiti si Darren. Sabay nilang pinanood ang mga bata na naglalaro sa labas at nakita nilang dalawa kung paano ng mga ito alalayan si Daniela. Sabay silang natawa at napailing dahil alam nila sa kailaliman ng kanilang puso, ayaw pa nilang tumanda ang mga bata at manatili pa sa tabi nilang dalawa. Dahil yon ang hiling ng mga puso nila. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Leo Kawaling, Akira Ortigoza, Edna Guihon, Miss Lisa, Elena Guido, Miss Joanne, Cyrildin Cabello, Menita Diwata, Eugenia Palazon, Araceli Limos, Alresh Flores, Del Valle Agustin, Editha Pulgo, Ruby Corazon Riera, at Alice Pagadora. Maraming salamat po sa inyong lahat.